Magandang araw po sa inyo lahat, mga kababansa sa rehiyon ng araw. Magpapatuloy po ulit tayo doon sa ating nasimbulan. So, naputol po tayo doon sa sinasabing Gobernador Silio. Okay. O yung Palasyo de Gobernador Silio. So, ayon sa ating pag-aaral, ang pinakamatandang building ng Palasyo de Gobernador Silio ay ito. Ito. Yan po yung matagpuan mo dati sa Intramuros, no? Di ba, namamatay si Dr. Jose Rizal. Okay. At ang namumuno dyan ay hindi pa itong parang upgraded version na lionfish, ano? So, dati, panahon ni Dr. Jose Rizal yan ay mukhang hyena. No, hyena fish. Parang hyena siya. Okay, ito yon. Okay. Ito. Palasyo de Gobernador Silio. Okay. So, ibig sabihin, may nagkukontrol pa rito na batas. At yun yung sinasabing Maural Law. So, ito ay inabot ng Maural Law noong panahon. At alam niya na regarding sa sinasabing Land Reform Program. Okay? So, utusan lang ito ng Espanyol. Kasi hindi nga marunong mag-Tagalog ang mga Espanyol. Itong Europe. Hindi siya marunong Madagalog. Okay, ito yung Pilipinas. Sorry. Okay, ito yung Pilipinas ng Kingdom of Spain. Dito sa Pilipinas, meron ipinatupad na sinasabing Maural Law. Na nagpapatupad ay si Emilio Aguinaldo para makipag-communicate sa mga Pilipino. Pero under siya ng military ng Spain. Kasi ito military ng Spain. Ito yung Spain. Okay? Administrative ng Spain. So, kaya lang, itong Spanish na ito, pagdating dito sa Palasyo de Gobernador Silio, ito ang symbolism niya. So, itong military or judicial system ng Kingdom of Spain, kontrolado itong Gobernador Silio sa Pilipinas. O itong gobyerno ng Spain sa Pilipinas, ito yung Palasyo de Gobernador Silio. So, ibig sabihin, nandiyan yung mga batas, ngipin ng batas, tabak ng batas, kaya isa may tabak. Kasi siya ay, kumbaga, yung mga judges, pinalta na yun ng babaeng may piring. Ang mata. Ibig sabihin, wala siyang bias. Hindi siya bias. Ibig sabihin, hindi depensa mo ang inyong side na hindi nakikita ang pinapanigan kahit sino. Bawat isa meron kayong attorney, no? So, nung panahon wala. Kung sinong matapatan nito, tatabakin. Kaya sabi pananampalataya, ito yung pananampalataya, ito yung mapatay. Yun nandun sa sinasabi ni Dr. Jose Rizal dito sa paragraph 13, line 4 of paragraph 13. Sabi niya, iiwan ko ang bansang Pilipinas, sabi ito, line 3 of paragraph 13. Sabi niya, iiwan ko kayo sa Pilipinas, kayong aking mga magulang, kayong aking mga iniibig. Di ba? Kung saan, walang nangaalipin. Sino ba yung nangaalipin? Hindi ba itong dalawa?
Spain at saka Gobernador Silio. Walang pumapatay. Di ba itong Gobernador Silio pumapatay? Walang napapahirap. Di ba yung pananampalataya at saka itong pumapatay, yun yung nagpapahirap. Kaya yung pananampalataya pumapatay, ibig sabihin nun ay first chamber and second chamber. Okay, so yun yung pananampalataya pumapatay. Panahon pa ng Kastila ay pumapatay na sila. First chamber, China. Di ba? Lakihan natin. First chamber, China. Di ba? Bansa daw ni Rizal. Ay dati bansa naman ito ng Gobernador Silio. Ito naman yung province ng Gobernador Silio sa Mauralo. So ito yung nag-implement ng land reform program. Walang pinagkakaiba ngayon. Yung mga reclamation project, land reform program po yan ng China. So may pakanana ngayon na hindi na Spain, wala na yan. Kaya sabi ni Duterte, ay ayaw na niya dito sa Spain. So kaya sa halip na itong logo na ito ang sinusunod sa Mauralo, naging Belt of the Road na. So ito yung Belt of the Road. Ang boss nitong si Duterte na sinusunod niya ay China. Nagpapaalam siya dito sa China. Magpupunta ako sa China. Magpapaalam ako doon. Sasabihin ko, pwede ba akong mag-drill dito sa West Philippines para makakuha akong langis. Hati naman tayo Mas malaki sa'yo. Sa akin. Ay, mas malaki sa akin. Mas maliit ng konti sa'yo. 2/3 sa'yo. Di ba? Yung 2/3 ay sa kanya. Doon sa di ba? 2/3. 2 sa kanya. Ang hatian, 3 sa atin. Parang ganun. So, ganun ang gusto niya. So, naghihingi siyang respeto lagi sa China kasi nga, bayan ito. So, ibig sabihin, itong second chamber, yan yung Pilipinas, bayan. So, lahat ng mga nasa loob ng bayan ay mga anak ng bayan ng bansang China. At ang ama ng bayan Pilipinas, itong mga anak bayan ay si Gobernador Silio. So, gano'n nangyayari. So, balik tayo ulit dito sa sinasabi natin na Palasyo de Gobernador para di tayo mawala. So, nasira ng lindol, nasira ng gera. So, na-modernize na siya. So, nang ma-modernize na siya, ito na yung kasalukuyan ngayon na makikita nyo dyan sa Intramuros. Ito na. Okay. Drawing nga natin para makita at madilim. Para ma-highlight. So, yan na yung Palasyo de Gobernador Silio. Okay. Nandiyan po yung Comelec. Malapit din sa katedral. Ito yung katedral. Makalapit lang sila. So, diyan nililitis yung mga papatayin itong sinasabi natin na panahon ni Rizal, yung pumapatay. Okay, ito yung pumapatay, ito yung pananampalataya. Ayun yung sinasabi dito na faith. Ayun sabi dito. Kasi yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal ay masyadong matalinhaga. Ito yung faith. Ayun yung nasa taas. Ayun yung faith. Ayun yung pumapatay. Ayun yung mga sinasabing tataniman kita ng ebidensya. Kung wala kang barel, bibigyan kita ng barel. Ay kung isa lang ang barel, bibigyan pa kita ng isa. 2 ang barel mo.
no? O kung ayaw mong lumaban, tumakbo ka. Padapain mo. O, barilin mo. Yun yung sinasabing Gobernador Silvio. At ito na yon. Walang pinagkaiba ng panahon ng Kastila after World War II na magkaroon tayo ng Independence Day. Ibinalik ni Duterte kasi nga ang sinusunod niya ay yung secret society ni Emilio Aguinaldo. Yun. In-upgrade niya lamang na ganitong itsura. So, galing dito, ginagawin ganito para medyo magandang itsura yung pumapatay. So, anong panampalataya ng makabayan o anak bayan ng province of Fujian? Ito, nasa upper chamber. Ano ba? Ayun yung pananampalataya o sinasabing faith. Ayun yung faith ni Duterte. Okay, so yung faith ay nanggagaling saan? Di ba? Galing sa China. Okay? Okay, saan papunta? Papunta sa Pilipinas. So ito China. Okay, ganun po yan. So para sa kalaman lang, China, ang upper chamber, sa alip na Spain. Okay. At ito naman yung Pilipinas. Ganyan tayo niluloko ng Pilipinas. Okay. So, ito yung nation. Ito naman yung state. Ganyan ang kaya, ayan. State of the nation. Oh, may state of the nation tayo. So, ang Pilipinas ay state of the nation of China. Ayun ang ibig sabihin niya. Yan yung marinig mo dyan sa may-ari ng Channel 7. Kasi nakaprogram na yan eh. Di ba? Sabi natin na doon pa lamang sa Bayang Magiliw, ay pinoprogram na tayo, minamindset na tayo na bayan natin ang Pilipinas. Ang bayan natin ang Pilipinas, pero yun ay pag-aari ng Fujian ancestry o Fujian genealogy. Hindi yung pag-aari nung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na yung Diyos. Kasi dito, pag pinagbasihan mo, ito yung, di ba, ang pinag-aral natin, ito yung symbolism na old na coat of arms ng Spain. Spain, o ideolohiya ng Spain. Ideolohiya ng komunista. So, sabihin, kung pinalaki natin yung kabuuan na yan, in-enlarge natin, isang square siya. Okay, isang square. So, yung nasa taas ay history. Okay. So, ito, first chamber, sinasabi natin, ito yung communism. Second chamber, ito yung nagpapatubad ng batas doon sa sinasabing state. No? So, yung bansang China, yun ay communist ideology. No? Unang pinagkaiba dito sa Spain, Christendom community o sinasabi natin faith o ideology. So, kaya mapansin mo dito, from the time ni Marcos, may pumapatay dyan. Sino ang arm wing niya? Ang arm wing niya ay ito. Bago pa siya dumating, ang arm wing niya o yung New People's Army niya ay ito. Kasi gusto niyang palitan itong ruling class ng Spain. Di ba? So, nung panahon ng Kastila, ang arm wing nitong taksil na ito, taksil siya dito sa Spain. Di yung mga tropa ni Limahong. Kasi gusto nilang pumisto sa gobyerno ng Spain. Yan ang ibig sabihin nun. So, after nung Japan, nung dumating ang Japan, ang arm wing ng Japan ay itong kasi gustong gawing Kingdom of Japan, itong Pilipinas. Ang arm wing ng Japan ay mga Marcos. Dahil ang mga Marcos naging propagandista ng Hapon. Ganun po yan. Pero nung after World War II, mayroong mga arm wing na sinabi niyang balahap.
Ito, sila Luis Tarok. Arm wing din yan nila Marcos. Ang sinasabi, hukbalap, lumaban daw sa Hapon, pero yun pala, yun yung makapili. Nagpe-pretend lang sila na lumaban sa Hapon para sabihin ng mga Pilipino na hero sila. Pinaglalaban nila ang province of Fujian ancestors, bayan nila, kasi plano na nila nga na gawing incheck si Dr. Jose Rizal. Gusto na nilang pumalit sa military. So, ganun yan. So, ito, ang pumalit dito ay itong si Osimare Sison. Galing din sa Fujian. Arm wing din yan ng mga gobernadorsilyo na taksil sa Amerikano. Kasi ang Amerikano nagbigay ng bansa sa atin. Kaya kinakailangan mag-report lagi itong mga Aguinaldo, lahat ng presidente ng Pilipinas, laging magre-report sa Amerika dahil nagbuhay sila ng buhay. Ilan yung kaluluwa na ibinuwis ng Amerikano dito para lang mapalaya ang Pilipinas, di ba? So itong mga ito, ang binubuwis nila, buhay ng Pilipino. Pinapatay nila ang Pilipino, pare, kahit sinong pare, kahit sinong Pilipino, bata, matanda, estudyante, sundalo, pulis, ito, nagmamasaker, So, ngayon, tingnan mo naman ang pagkakaiba ng communism at saka pero ito lang, yung mukha pa lang na pag tinignan mo, inipon-ipon mo sila. Mukhang sindikato na, di ba? Walang sinabi dito na makikita mo lang dito sa logo natin, yung region of the sun, saka yung stars, Luzon, Visayas, Mindanao, na kung saan, sabi ni Dr. Jose Rizal, ang naghahari ay yung may likha sa atin. Di ba? Yung ibig sabihin yan, na ang sinasabi niyan ay ito. Ayun, yan. Ano ba? Diyos ang nangyahari. Sa ibig sabihin, kung Diyos ang nangyahari sa Pilipinas, wala kang makakitang logo rito sa upper chamber, heavenly chamber ito. Wala kang makakitang ganito na mga nagpaparatayan na ginagawa mo si Dr. Rizal. Gagamitin mo si Dr. Rizal na komunista na pinatay ng Spain o komunista si Jose Rizal na pinatay ng Amerikano o komunista si Jose Rizal na pinatay ng Pilipino. So, binabaliktad nila ang kasaysayan na ang mga Pilipinong military ng panahon ay yun yung pumatay sa apo ng China. Mantalang ng panahon, ang pumapatay ng panahon ng military ay itong si Emilio Aguinaldo. So, ibig sabihin, gusto ni Emilio Aguinaldo na hindi tinatanggi niya na siya ay military ng Spain, bayaran siya ng Spain. At hindi siya ang pumatay kay Dr. Jose Rizal. Gano'n yan. Bayaran siya Siyempre siya ang papatay Dahil tinan mo nga siya ang ngipin ng Spain dyan. So, inutusan ng Spain na patayin ng Gobernadorcillo si Dr. Jose Rizal ng palasyo ng Gobernadorcillo. Kaya nilitis siya dito. Pagkatapos niyang malitis dito, dinala siya dito sa smoke chamber, kumbaga poisonous chamber o sabi natin na killing field, no? Ito, ayan yung Port Santiago. Okay, ayan yung Port Santiago. Andiyan yung logo ng Spain. Andito yung Gobernadorcillo, yung niya. So, ganun yan. So, ang style naman ng komunista ay ganito ang nangyari. So, di ba, yun ay nawasak na ng lindol at saka giyera ng World War II. So, after na mawala itong pinalit. Kaya lang, wala na itong pangsyon kasi nga malaya na tayo sa Gobernadorcillo. Kaya ito, museum na lang. So, yung logo itong logo ito, nandun yan. So, parang museum na lang yan kasi nga pinalaya tayo ng Amerika. Ganito na yung upper chamber natin. Ito yung region of the sun. Ito region of the sun. Ito yung atmosphere. Ito yung bansang Pilipinas, dugo ng Pilipino. Ito yung Sea of the Orient, no? So, ang pinakikita natin diyan ay ganito. Ganito ang nangyayari sa independence natin. Itong dust lines na ito, no, na parang
punso o parang bundok, ano, sa nakapaligid sa ating bansang Pilipinas, ano. So, kumbaga, yan yung, ito yan, no? Okay? Ito yung Bill of Bill of 1902. So, clear lang natin to. So, kumbaga, ito yung pinatay si Dr. Si Rizal. 30. December 30, 1896. Sinisigaw niya na bansa ang Pilipinas. So, ang sinisigaw niya sa loob ng Fort Santiago, itong linyadang ito. Sabi niya, bansa ito ng Diyos. Lupa ito ng Diyos. Dagat ito ng Diyos, sabi niya. So, ang sinisigaw niya, hindi karagatan na dagat po ito. Sinabi ba ni si Rizal, dagat ito ng lolo ko. O, diba? Ang linaw na sinasabi ni Dr. Si Rizal, kaya alam natin na piniki ni Emilio Aguinaldo, ang last farewell, dahil wala naman sinabi si Dr. Si Rizal na dagat niya ito. O, diba? Sabi niya, meron akong bansa nasa dagat, pero hindi niya sinabi, yung dagat ay nasa Pilipinas. Sabi niya, ang bansa ko ay nasa dagat. Ayun yung Eden ko. Ibig sabihin, lupa lang kailangan niya. Ang lupa lang ng Diyos ko ang kailangan ko. Hindi ko kailangan dagat kasi pag-aari yun ng Diyos. Mayroong mga ibang bansa na nakikinabang dyan. So, gano'n yan. So, nagpaalam si Dr. Rosie Rizal, hindi doon sa kay Kiyenan. No? Nagpaalam siya dito sa bansang ito. Di ba? Di naman siya nagpaalam sa dagat. Nagpaalam ba siya sa dagat? Di. Nagpaalam ba siya sa bansa niya? Nagpaalam. Di ba? Sa bansa siya nagpaalam. Pero beloved country, you are our Eden. Sabi niya. Sorrow of my sorrow, kapighatian kita ng kapighatian. Iniidolo kita sa pangalang Pilipinas, isa kang bansa. Sa ilang ko pinaririnig ang paalam ko. Nagparinig siya, tayo nga lamang ng bansa ang pinaringgan niya. Hindi tayo nga ng isang tao na si Kiyenan. No? So, si Kiyenan ay isang sindikato. Okay? Sindikato ito si Kiyenan. Ang gusto niya, si Rizal, yung bansa ni Rizal, ang nagpaalam kay Kiyenan. So, ganyan ang ginagawa ni Duterte. Si Duterte, sabi niya, si Jose Rizal daw siya. Nagpapaalam siya sa China. Dito sa pulang ito. Yan. Diyan siya nagpapaalam. So, ina-assume niya na may-ari ng Pilipinas, ito, ay China na rin. Kaya ito, hanggang dito, China na ito. Bayan ito na Magiliw. Ito ay province na Giniliw. Bansang Ginigiliw. So, ang beloved country ni Dr. Rosie Rizal, ang gustong sabihin ng Chinese Chamber of Commerce at saka ng 16th President, kung sino man yan lahat sila, magpapaalam sila doon sa paternal nation nila. Diba? Yung sinasabi dito, mayroon silang patrimony, dinidevelop pa lamang nila yung patrimony nila para sa China. Yan yung 1987 Constitution. Tinanggal nila yung bansa natin sa 1973 na ibinigay ng Amerika na pinag-uusap noong 1935. Na yung 1935 na yun, may bansa at yun yung binasa ni noong 1902 ni Henry Allen Cooper na bansa ang Pilipinas, binasa niya yung De Ultimo Diyos. Di ba magbasa ka dyan kung may sinabing bayan ito ng Pujian ancestors. Di ba? Isinuko nga niya yung bansa niya, hindi doon sa ancestors niya o sa sarili niya, di ba? Kasi ang ginagawa ng Inchik, yung pinagdiskitahan ay yung dugo ni Rizal. May ancestors pa daw yun. Ay yung bansa niya, may ancestors ba? Ang ancestor ng bansa natin ay yung Diyos Di ba, yung gumawa ng Region of the Sun at saka ng karagatan. So, kung sasabihin mo ng Founding Father, maniniwala kayo sa mga loko-loko na swindler na ito. So, lumalabas na si Xi Jinping ay isang swindler.
pinapatuloy niya itong mga budol-budol na Aquino, Duterte, Pimentel, at Marcos, at yung mga sikat na mga mambubudol na presidente ng Pilipinas na nag-convert ng Katoliko noong panahon ng Kastila. So, hindi ganyan ang kasaysayan na sinasabi ni Dr. Jose Rizal nung nasa loob siya ng Fort Santiago. Ang pinakikita ni Dr. Jose Rizal ay yung bansa niya lamang at saka yung Diyos niya. Hindi yung province ng Kiyinan at saka yung ancestors ng China. Kasi ang gustong burahin ng Inchik ay itong dagat at saka yung sinasabing region of the sun. So, ganun. So, balik tayo doon. Discuss na natin yan. So, balik tayo doon sa mga santo ng Inchik. So, na nagkukunwaring Katoliko at nagkukunwaring Islam. So, kaya makikita mo yung mga ulo ng Islam, ganito rin, pero Inchik. So, kaya ito, sinadya natin ito na tumaas doon hanggang sa first chamber ng China. Kasi inaangkin nila yung tatlong bituin, yung Luzon, Visayas, Mindanao, inaangkin nila. So, itong coat of arms na ginawa natin, ay isang visualization kung anong nangyayari sa Pilipinas. Complete visualization from the time of Spain to present. Sinasaysay po niyan ng figurative, yan po ay figurative speech, Yan ay art of figurative speech. Isang sining po yan na maintindihan mo, na madaling maintindihan kung anong nangyayari sa kabuuan ng kasaysayan ng Pilipinas. So, itong second chamber, pinalalabas nila, nung una, panahon ng Kastila, na province of Spain under Maura law. At ito yung Gobernador Silio. So, nagka-interest siya na mag-infiltrate sa sinasabi natin Katipunan o KKK ni Andres Bonifacio kasi gusto niya siya magpatuloy ng sinasabing Maura law. Pero hindi niya susundin ng Spain at saka ang Amerika. Bakit hindi niya susundin? Ayaw niya may kahati sa oil, sa gas, sa deuterium. Ayaw niya. Ang gusto niya, bayan lang ito ng Fujian ancestors. Ang gusto niya sa China lamang at saka sa Pilipinas na bayan nila. Okay? So kaya nabuo yung Magiliw na bayan. At saka yung Panatang Makabayan. Inututay ng mga Gobernador Silio. Ganun po yan. Yung mga magulang natin. Dahil tinakot. Ng mga mambabatas. Dahil tayo noong panahon, sige lang tayo ng sigit. May suhol naman tayo. May mga aginaldo. Alam niyo na mga Inchik na mahilig tayo sa aginaldo. Suhulan mo lang 100, 500, 1,000, 1 million, 10 million, 7 trillion dollar ang isang Pilipino ipagkakanulo ka na dahil pinagpapala ka rin daw sa Satanas. Hindi niya alam na kukuhain ang kinabukasan na ilang bahay ng Pilipino mismo ang kukuhain na napakayaman pa kaysa sa China. Kasi kung makukuha yung deuterium na yan, hindi na kailangan ng bumili ng fuel kasi diretso na yan sa fuel na mismo kaagad yan. Wala nang processing ng oil processing o yung sinasabi natin na processing system para ma-purify yung crude oil into sinasabi natin gas product or gasoline product or unleaded product from crude oil. Wala nang ganun sinasabi natin na tawag dito refinery oil. Wala nang ganun. Yung deuterium, malinis daw yun. Yung heavy water. So, hindi tayo ganun sanay dyan. Pero dito sa mga tungkol sa kayamanan ng Pilipinas, mahalin natin to. Doon tayo masanay sa kasaysayan. Kasi ang bansang Pilipinas ay bahay natin, sabi ni Dr. Jose Rizal, nasa line 5 of paragraph 2.
Kaya sila lumalaban doon sa Spain ay dahil kailangan nila ng bahay sa ating bansa. Wala tayong mga bahay sa ating bansa. Pinalalabas tayong squatter. Samantalang yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal dito ay malinaw na ang Pilipinas ay wala sa Spain, no? Okay? Binigay ng Diyos sa pasimula pa. So, ganyan ang nangyayari ngayon. So, ang gusto ni Dr. Jose Rizal sabihin, bago dumating ang Spanish at saka itong Inchik, ano? Ayan, Inchik at saka Spanish. Eh, meron ng batas, no? Sa kalangitan. At yun yung Diyos na nagbibigay ng batas. At siyang may control sa kalangitan. Hindi yung China, no? Kita mo, yung dugo ng China, nandun sa stars, no? So, hindi sila, ganyan kamang Inchik, ano? Tingnan mo. No? Puro dugo ang langit. Kasi gusto nila, mapaka nila yung region of the sun. No? So, ibig sabihin, ganyan ka, ito talaga ang pinakamatindi, ano? Mas malala pa ito kaysa dito sa Spain. No? Kasi ito, ginawa niya lahat na dugo. Wala na siyang upper and lower chamber. Ano? Gusto niya, mula doon sa lupa hanggang langit, kanya. Yan ang ibig sabihin niya. Ganyan siya. Yan ang pinakikita sa yung sinasabi natin na Kingdom of China na yung kaharian niya sa lupa, wala nang first and second chamber, diretso na sa langit, pumula na yung langit. Di ba? Pwede mo bang gawin na ikaw gumawa nitong karagatan sa langit, lupa sa langit? Di ba? May lupa ang buwan, may lupa yung daigdig, o may dagat sa langit, di ba? Ang sabi ni Dr. Jose Rizal, ang Pilipinas ay nasa dagat sa langit. No? Pero yung langit, wala sa Pilipinas. No? Yung dagat, wala sa Pilipinas, malulunod ang mga Pilipino. So, di ba? Ito, anong ginawa niya? Gusto niya lunurin sa dugo ng Inchik pati yung stars. Ganyan kabobo ang mga Inchik. Kaya sasabihin nila si Jose Rizal ay katulad nilang bubo. Na nag-aalaga ng sawa na sila nagtutukaan. Bakit? Nagtutuko. Ito, may gobyerno, nagkunwari, infiltrate, tinutukan niya yung sarili ng gobyerno. Ay, hindi nagtutukaan sila. Ahas nga sila, parehas, ahas. Di ba? At yung mga ahas doon, na mga pumapatay ng Pilipino, may mga certificate pa, no? May mga certificate ang mga luko-luko. At ito, mga batang ito ng mga luka-luka na si Sara Ilago, natuta nito. Kailan lang ito naging anak bayan? Propagandista siya ng mga mamamatay tao na mula dyan sa Pujian. Ano ba? Ito taga-Siamen, ex-gobernador Silio, ginawang national hero dito sa Pilipinas kasi bayan daw ito. Ito, gumawa ng kabataang makabayan. Di ba? Sila ay gumagawa ng history sa pamamagitan ng kanilang dugo. Di ba? So, ito, taga-Siamen, di ba? Taga-Siamen din ito. Ito, taga-Siamen, parehas. Ito, gobernador ng Siamen yan eh. Ito, taga-Siamen din. Pinalabas nilang gobernador ng Siamen. Ito si Duterte, gobernador ng Siamen dito. Ganun nangyayari. So, binalik na nilang history ng Espanyol, ginawa nilang komunista ang Pilipinas. Meron ba ang Diyos ba ni Dr. Jose Rizal, meron bang ideolohiyang pumapatay? Di ba? Di ba sabi, wala. Paano magiging Inchik si Dr. Jose Rizal? Di ba? Sabi niya dito, hindi siya, dapat sa lugar ko ay sa bansang Pilipinas, walang pamapatay. Dapat ang Diyos ay hindi nangaalipin, ang Diyos ay hindi nagpapahirap, ang Diyos ay hindi nangungurakot, di ba? Hindi sinakop ng Diyos yung sa kanyang sariling Eden. Ang ibig sabihin niya, siya ang hari sa Eden o sa Pilipinas, dapat mawala ang mga mamatay tao. Paano mawawala? Nalilin lang nila. Nagkukunwari silang mabuti na sila yung nasa simbahan, sila yung nasa moske. Kaya nalilin lang ang mga tao. Pero, ang purpose nila, mapaka nila ang Pilipinas. Yan talaga ang goal nila.
Kaya yung panglilinlang na yan, matagal na yan. Ang armas ng China para masa sa kanya ang region of the sun at ang mga kapuluan, lahat ng gusto niyang angkinin sa isip niya, mag-appear as angel of light. Di ba ito? Si Gloria Arroyo, isang Pujian Chinese, nagtayo yan ng moske diyan sa San Juan. Sa may Green Hills yata yan, mayroong sambahan na ng moske. But mahalaga ang moske para sa mga Pujian Chinese? Kasi magtatayo sila, magnanakaw sila dito ng mga buried treasure sa Mindanao. Na kunwari magtatayo sila ng mga moske, yung pala, inuhukay nila yung mga hidden treasure. Walang pinagkaiba kay SM, ganun din. Inanakaw nila, at saka ang mga mall-mall dyan, nagkapa ng mall, tatay ng mall, yung pala merong treasure na hinuhukay, nagre-recover. So, saan nga pupunta? Sa China kasi gagawin nilang bayan ang Pilipinas. So, kahit anong pang propaganda nila na tulay, kalsadang ginawa, Maharlika Highway na ginawa, sa China pa rin kasi bayan nga ito eh. Kaya ang propaganda nila, si Marcos may ginawang tulay, may ginawang mga building, may mga ginawang... Eh, saan galing yun? Di ba sa tax din natin, kinukurakot nila, may ginto pang ninakaw? Oh, ginigisa lang ang Pilipino sa sariling taba. Ganun yan. Pero sa China pa rin. Ang mga uto-uto naman, ay sige lang ng sige, hindi nila alam kapatay, kinabukasan ng bansa. Na yung bansa natin ginagawang bayan. Okay? So, balik tayo ulit doon sa Gobernador Silio at mag-drift tayo. So, alam natin na yung Spain, nang magkatapos ng magunaw ito sa pamamagitan ng lindol at saka gyera, na-restore ito. Ginawang museum na lang at saka ginawa na lang na pumulik. Kasi bawal na nga ang Gobernador Silio dahil pinalayas na ng Amerikano. Ang tinira lang ng Amerikano ay itong sinasabing fake. Yung nasa tuktok na yan. Ayaw na nila nung sinaunang style. Yung faith na lang ng mga Kristiyano. Ang kaso in-infiltrate ng nagpabautismo na isang inchik at sabi niya, akin yung church, akin yung moske. So, itong nangyari. Ito nagtatayo ng propagandang moske kasi magtatayo sila ng BBL, Bangsamoro. Hiwalay na naman nila itong Mindanao kasi maraming gas oil. Dinadahan-dahan nila, china-chap-chap-chap-chap ng Pilipinas. Pinipiki nila si lapu-lapu dito, ginagawang tausog hanggang sasabihin nila galing yan sa Sultanate ng Sulu, and then yung Sultanate ng Sulu, lahing China. Ganun nila dinidrift. Ganun din ang ginawa nila kay Jose Rizal sa North. Diba? Niloko nila ang mga Pilipino. Kaya nga sabi natin, maganda pa yung maging Pilipino o maging kapwa-tao. Muslim ka man o Pilipino, maging magkapwa-tao tayo at mahalin natin yung bansang Pilipinas. Kasi wala kang asahan sa moske at saka sa church na infiltrate na siya. Kasi hindi naman lahat ng leader niyan ay forever, namamatay yan. At ito mga inchik, mauutak yan. Magpalit lang yan ng mukha o identity. Sanay po yung magpalit-palit ng mukha eh. Kita mo si Dr. Rizal, ninakaw nila ang dugo sa pamamagitan ng paglalagay ng peking ancestors. Na pagka binasa mo naman, hindi naman nagkukonside dito sa may ultimo Diyos. So, ibig sabihin, naumpisan nilang pagnanakaw sa North, ay mas malala sa South ang mangyayari. Kaya nga ito nagbabanta, may patayan daw eh. Kasi inumold na niya yung anak niya, ito. Yung nasa right wing ni Xi Jinping. Ito, ang nagbisita dito. Nasa left wing niyan ay si Duterte. Ito. Kaya ganun yan. So, walang pinagkakaiba nung panahon ng Limahong, kung sino man yung presidente na yun. Left wing ng si Limahong, noong presidente ng panahon ng dynasty noon sa China. Ganon po yan. At gusto niya na nag-infiltrate din siya sa Pilipinas sa pamamagitan nitong Gobernador Silio dahil taga-Pujian, ito ay taga-Pujian din. So, yung dynasty ng China, taga-Pujian din. So, gano'n nangyayari ngayon.
So, ibig sabihin, ito, dahil tinanggal ito ng Amerikano kasi gusto niya makakalaya na sa ruling system ang Pilipinas. Okay? So, paano makakalaya ang Pilipinas? So, binago nila yung sinasabing ah, coat of arm. Hindi na yung ganito, hindi na ganito. So, ibig sabihin, kung hindi na ganito, wala na itong gobernadorcillo system, wala na ito. So, tinanggal na ito. Dahil siyempre, alaala kay Dr. Lucy Rizal na siya ay binilanggo sa loob ng Port Santiago, malapit lang to. Siyempre, para sa isip ng Amerikano, nakakahiya naman kay Dr. Lucy Rizal na ito ang pumatay pagkatapos diyan pamagig yung next president, diyan pa ilalagay. Kaya ang nangyari, yung Gobernador Silio, sa halip na dito tumira o dito yung Gobernador Silio o next president of the Philippines, yan na yung sa Malacanang. Yan na yung modern time. Kaya nakita yung logo ng Amerika nandyan. Okay? Nanyan yung eagle. Okay, so pinalitan ng Amerika ito. Binigyan na tayong kalayaan. Wala na yung eagle dito. Ang nilagay na lang ay ayon dito sa region of the sun to. Di ba? So, ganun nangyari. Kita nyo, yan yung region of the sun. No? Dito tayo sa maganda-ganda. Okay, ito yung region of the sun. Itong bilog na to. Di ba? Wala kang makitang eagle. Ito yung atmosphere. Nasa ilalim ng atmosphere, Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi mga apo ng China. Kaya nga pinaliliwag ng Amerika na sa inyong bansa ito, pag-aari ito ng Diyos. Di ba? Yun ang pinapaliwanag. Hindi ito pag-aari ng Amerika, kaya wala itong logo. No? Itong flag. Saka yung coat of arms. Okay? So, dito, bakit nandito ito? Dahil siya ang nagbigay ng kalayaan sa bansa natin na binigay ito. Sinuko ng Amerika yan sa Diyos natin. Itong Pilipinas at ibinigay sa atin. Hindi yan binigay sa mga nagpabautismo lamang. Kanila na yung langit at lupa at saka yung dagat. Di ba? Kahit basahin mo yung sinasabi ni Dr. Lucy Rizal dito, na sabi dito sa line 1 and 2, paragraph 1, 3, 7, 8, 12, and 13 ng May Ultimo Diyos, basahin nyo. Di ba? Pag binasa mo lahat yung paragraph na yan, no? Yung line 1 and 2 lamang, no? Na mga paragraphs na yan. Di ba? Sabi, ang ginagamit ni Dr. Lucy Rizal ay ang mga sukat ng oras at distansya diyan sa kalangitan, sa rehiyon ng araw, para hindi para gumamit ng kasaysayan ng dugo ng ichik, kundi para isulat ang kasaysayan ng bansang Pilipinas. No? Na ang Pilipinas, ang kinaroroonan nito ng geography niya ay nasa itaas ng kalangitan. No? Hindi siya gumamit na travel history ng dugo ng genealogy ng mga lahi ng isang Chinese village diyan sa Fujian para isulat lahat yung heavenly creation na sila ang gumawa nun. Di ba? Ganun yung sinasabi nito. We created heavenly creation. At saka yung sinasabing terrestrial surface of the earth. With water and land. Sa kanila na. So, yun ang ibig sabihin dyan. So, ito pag binasa nyo ito, hindi magpa-pattern dito sa kwento nitong mga inchik na ito. Ganyan kagulo ang coat of arms nila. Samantalang dito, isa lang ang pula ay bansang Pilipinas. Eden. Dust of the ground. No? Pag sinabing Eden, ang reference na ay Genesis 2:7-8. Ngayon ay bansa ng Diyos. Ang lahat ng tao ay galing sa dust of the ground. And yung ground na yung create ng Diyos. No? Galing dyan ang tao, hindi dyan dumating yung tao. At yung Diyos ang gumawa ng lupa. Yung ibig sabihin ng Eden. Yung blue, ang Pilipinas ay nasa karagatan ng silangan. Yan yung buong silangan, Eastern Hemisphere. Nasa Eastern Hemisphere, mayroon tinatawag na karagatan. Ayan yung karagatan. Napapaligiran ng karagatan ang Pilipinas. Kaya ang description ni Dr. Lucy Rizal, ang bansa ko ay napapaligiran ng karagatan. At yun ay nasaan? Di ba?
nasa rehiyon ng araw. Kaya ibig sabihin, kung ang Pilipinas ay umiikot 360 degrees, in his own axis, yung sinag ng araw sa tanghali, kung nandito ang Pilipinas, ay diretso dito sa atmosphere. Kaya yung mga puti na yan, ng plug natin, hindi pwedeng magbago yan. Di ba kaya sabi doon natin, kinounterfeit nga yung last farewell. Piniki. Kasi kung Pilipino ka talaga at marunong kang magbasa, hindi ganito ang translation mo na i-retranslate mo sa Cavite at doon mo isisigaw, ikaw yung gumawa ng plug. Ay hindi naman yung plug ang pinag-uusapan ni Dr. Jose Rizal, hindi basta plug eh. Kasaysayan ng Pilipinas, ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, na nasa kalangitan ng langit. Hindi mo pwede makuha yung Pilipinas basta-basta. Nagagamitan mong dugo. Agawin mo muna yung langit. O ito, di ba inagaw yung langit sa kanyang, ang tawag dito, first chamber niya. Yung second chamber na, yung pumatay. Ito yung pananampalataya niya. Ang pananampalataya niya, pananampalataya, pumapatay. O, pinapatay niya yung space. No? Pinapatay niya din yung water. Kasaysayan ng water. Gusto niya, yung water, dugo ng inchik dahil konektado dun sa lupa ng inchik. Yung langit, at binanggit din ni Rizal, at saka itong buwan at araw, kanila rin. O, anong klaseng kasaysayan ng inchik to? Ano ba? Isang budol-budol yan? Oh. So, ito po yung araw, So, dito umiikot actually ang daigdig, So, para lamang maipaliwanag natin na ang daigdig ay nandito, nilagay natin sa labas. Okay? Inilabas lang natin dito sa region of the sun para maintindihan natin na itong liwanag ng araw, pag nandito ang Pilipinas, tatama sa Pilipinas. Kaya kita mo, di ba? So, yan ang dapat orientation ng plug. Laging nasa taas yung puti. Hindi pwedeng yung lupa nasa taas. Di ba? Hindi mo makikita, nandito yung daigdig, tapos nandito yung lupa. Mali yun. Nandito yung daigdig, nandoon yung langit. Di ba? At yung langit, hindi karugtong ng araw. Ito, di ba magkakarugtong? Ito, karugtong na yung araw. Yung mga lupain ng China, magkakarugtong. At dugo ang ginawang pandugtong. Mga loko-lokong Diyos ito ng inchik. Di ba? So, ito ay, ang plug natin, dapat ay, pag sinabing region of the sun, labing dalawa. Yung rays ng sun ay 12. Kahit maglakbay ka sa galactic longitude, merong bearing yan na 12 bearing na 0 to 360 degrees. Kaya dito, pag nandito ka sa December, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October. Sa October, 300 degrees. Ang araw, kung nandito yung daigdig, kung lumipad dito yung daigdig, nahiwalay sa araw, 360 degrees yung bearing niya. Hahatakin mo yung planetang daigdig, papalapit dito sa region of the sun, sa 360 degrees. Sa buwan ng October. Sa buwan ng October, hahatakin mo siya dito sa 300 degrees. Para sa opposite side, 120 degrees opposite side ng 300. So pag alam mo yung direction o yung sinasabing region of the sun o yung spike ng region of the sun, ng liwanag, yung spike, sabihin natin, spike ito, yung liwanag, yung brightness ng liwanag, yung beam, itawag pa dyan si Dr. Jose Rizal, di ba? So, ibig sabihin na kung alam mo yung time, distance, and space, malulocate mo yung origin ng daigdig kung nag-drift away yan doon sa region of the sun niya. Mahahatak mo yan sa 120 degrees, maipoposition mo uli dyan. Paano maipoposition? Tawagin mo lang si Domingo Lamco.
Pag tinawag mo yan si Domingo Lamco, dahil siya daw ang gumawa ng Region of the Sun, tatalian lang yan yung daigdig, hatakan ito nitong mga, ano na ito, witchcraft historian na ito. No? Bibigyan niya ng power nitong dragon para madala yan doon sa, doon sa Region of the Sun. Kasi inihiwalay nga natin para maintindihan. Kaya itong si Emilio Aguinaldo, bobo. Kasi bakit bobo? Meron bang Region of the Sun na 8 oras lamang sa yung liwanag na yung 8 rays, nakikita lamang 8 probinsya. Ay kabubuwang malaki yan yung pag-iinterpreta ng kasaysayan ng Pilipinas na magkukwento sa atin ay mga tangang inchik. Pag sinabing Region of the Sun, ang Pilipinas, lahat ng probinsya, lahat ng Luzon, Visayas, Mindanao, hindi mo lalagay ng 8 oras lamang. Anong kailangan mo? Para ka lang nagtrabaho maghapon nun pagkatapos ng 8 a.m. to 5 p.m. Nakikita ang Pilipinas. Pagpahinga mo, wala na. Hindi mo na makita yung Pilipinas sa Region of the Sun. Di ba katangahan yan? Kaya yung mga gumawa ng flag noon, nangopya lang. Nangopya lang. So, supposed to be, yung rays of the sun natin na pinakikita dito, sa halip na 8 ito, hindi mo pwedeng sabihin na 8 probinsya. Kasi pag sinabing Region of the Sun, ito yung orbit ng ating planeta. So, ibig sabihin, ang nag-orbit dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, between tropic in Cancer and above the equator, line of equator or parallel of equator, going to the tropic of Cancer or yung line of latitude below tropic of Cancer hanggang dito sa equator, yung atmosphere niyan, pag nakatayo ka dyan sa Pilipinas, makikita mo yung lahat ng galaxy o lahat na pwede mong makita o mga bituin sa kalangitan 24 hours a day. At yung mga UFO doon, sabihin natin mga alien doon, ay 24 hours mo makita ang Pilipinas kung may spacecraft ka at hahabulin mo yung Pilipinas. Hindi yung UFO tsaka alien naghahabulan tapos sinasabay niya yung Pilipinas para ma-monitor niya yung traffic ng mga tao doon. 24 hours ma-monitor mo araw at gabi yung GPS positioning ng mga kotse doon. Ay yung yung GPS mo 8 hours lang nagmo-monitor. Ay di magbabaranggaan yung mga sasakyan doon sa ibaba kung yun ay GPS controlled na lahat. Kasi automatic 8 probinsya lang yung nakikita mo sa loob ng 8 araw. Kaya yung pag-iinterpreta ng Last Farewell, mali na. Ang Region of the Sun kasi, ibig sabihin yan, 1 taon. Sa 1 taon, hindi pwedeng mabago ang bansa mo. From the very beginning of creation, hanggang ngayon, hindi pwedeng magbago. Ibig sabihin niya, na nilalang ng Diyos itong Region of the Sun, ibig sabihin, meron sa isang rotation ng daigdig, ang Luzon, Visayas, Mindanao, mayroong 12 oras sa umaga, 12 oras sa gabi. Ibig sabihin, ganon yan. May PM, may 12 oras na sa umaga, may 12 oras na sa gabi. Bakit 8 oras lang nilagay nyo? Di ba? Di kulang. Kulang ng 12 oras. Tama ba? Kulang yata ako. So, 16, kung 8 oras lang ang inilagay mo dito, ay di kulang ka ng 16 hours. Ibig sabihin, 16 hours, walang magmumonitor ng GPS positioning system sa mga kotse o yung mga GPS controlled na remote car. So, mali na. Ang mga aeroplano, kung naka-automatic control, naka-GPS control,
yung mga satellite na naka-GPS control, ay magbabaranggaan yan. Kasi nag-monitor ka lamang na walong walong oras o walong probinsya. Ibig sabihin na ano lang, analogy lang ano. So 16 hours na hindi makikita ng Diyos yung Pilipinas. Yun ibig sabihin. Kasi di ba sinasabi dito may Diyos siya. Oh, kung may Diyos siya, dapat makikita ng Diyos sa 24 hours yung bansa niya. Bansa niya yun eh. Minomonitor ng Diyos yung bansa niya, di ba? Yun ibig sabihin niya na, oy, bakit walong probinsya lang ang may oras dito sa Region of the Sun? At umikot lang yan diyan hanggang 8 buwan. O di ba dito ay 12 months siyang umikot. Oh, ay di mali na. Ay sabihin, hindi mo pwedeng lagyan ng lupa ng araw. Kasi ang sinasabi dito ng lupa ng araw, ang sinasabi diyan yung kaya mali nga yan eh, translation yun eh. Kasi ang gusto niya mangyari, lupa ng araw, katotoo, lupa ng araw. At sinasabi dyan, yung 8 probinsya. Ang sinasabi naman ni Dr. Jose Rizal, yung bansa niya ay may araw, nasa rehiyon ng araw. At umiikot dyan sa 8 buwan, sa 12 months, dito sa rehiyon ng araw. No, ito yung rehiyon ng araw. Yung 12 na spike ng buwan, no? Yung spike ng buwan o liwanag every month, no? Na 24 hours a day, every day, 365 years, 12 months. Bansa ang Pilipinas na umiikot, hindi yung umiikot sa Region of the Sun ay 8 probinsya lang. Kaya yung pag-interpreta na mali, doon napapahamak. Kasi nga, nagbabase tayo, isa mga witchcraft historians, hindi yung totoong nagsasabi ng tapat. Diba si Dr. Jose Rizal nagsasabi ng tapat? At yun lang naman natin sinusundan, hindi naman tayo expert dyan, di ba? Inintindi lang natin kung ano yung nangyayari. So, ganun yan. So, balik tayo ulit dito sa Malacanang. So, ang nangyayari ngayon, meron tayong tinatawag na historical commission. Ang nagkukwento na sa atin na history, pag-aaralan mo, ay hindi na mga Pilipino. No? Hindi na mga Pilipino dahil ang sinasabi nitong mga ito, si Rizal, from Emilio Aguinaldo hanggang kay Duterte, ang sinasabi ng mga inchik na ito, itong mga nang-scam na ito, RCBC, may-ari ng RCBC, People's Liberation Army, pinsan daw niya si Jose Rizal, kamag-anak daw niya si Jose Rizal, no? Si Yap, kamag-anak niya si Jose Rizal. Lahat ng mga dito, wala, kasi di ba pinag-usapan dito wala daw Pilipino na mayroong historic figure. Wala daw historical figure na Pilipino na naging bayani. Yeah. So, pinalalabas niya na hindi nakita ni Dr. Jose Rizal yung bansang Pilipinas, yung lolo lang niya. Yung China lang ang bansa niya. Wala yung Pilipinas. Pag sinabing walang historic figure na Pilipino, walang Pilipinas. Kasi ang katagang Pilipino, ay galing sa salitang Pilipinas. Walang pinagkaiba yan doon. Ang katagang China o ang katagang Chinese ay galing sa China. Di ba? Ang Pilipino galing sa Pilipinas. Di ba? At makikita mo rito, kanino ba si Jose Rizal? Saan ba si Dr. Jose Rizal umalis? Di ba? Kasi ang sabi ni Dr. Jose Rizal, kung saan ka nagmula, doon ka babalik. Di ba? Kung saan ka nagpaalam, doon ka pupunta. Mula nung mabuhay ka, hanggang sa mamatay ka, doon ka babalik. Di ba? Saan siya nagmula? Di ba? Saan siya nagpaalam, doon siya nagmula. Nagpaalam siya sa bansa. Di ba? Hindi naman sa lulo. Di sira na ang inchik nito. Di ba? May pangalan yung bansa niya. Nandito sa paragraph 13, may pangalan. Nagpaalam niya, inulit niya yung paalam niya. Di ba? 2 beses yung nagpaalam?
So una, nagpaalam muna siya ay sa minamahal niyang bansa na nasa rehiyon ng araw. Sinabi niya yung geography. O di ba? Sinasabi niya ito. Yung bansa niyang ito ay nasa rehiyon ng araw. Maghanapin natin yung rehiyon ng araw. Ito yung region of the sun. Yun yung bansa niya. Nagpapaalam ako sa bansang ito, itong bansang ito, nasa rehiyon ng araw nandito. No? Nilabas lang natin yung daigdig para mapakita dito sa mga witchcraft historian na ito na pwede nating hugutin pansamantala. Hingi tayo ng paalam doon sa may likha, sa Diyos natin na pwede ko bang ilabas muna natin itong daigdig sa labas ng region of the sun kasi itong mga incheck, itong region of the sun ginagawa nilang dugo, ginagawa nilang Chinese village. No? So, ngayon, may bansa ako nandoon sa region of the sun. Diba? So, kung may region of the sun ka, ano ba yung nasa region of the sun? Hindi ba mga constellation ng planets? O nasan yung bansa niya? Di ba? Wala naman sa China. Nasa region of the sun, di ba? So, saan sa region of the sun? Di ba? Maliwanag na sinasabi niya, nasa tubig. Ayan yung katubigan, no? Saan sa katubigan? Nasa silangan. Nasaan di ba? Ito yung silangan. From the prime meridian hanggang anti-meridian ay silangan. Nasa dagat ng silangan. Sea of the Orient. Ay, nasaan yung kanluran? Nandun sa kabila. From anti-meridian going back again to prime meridian. Di ba? Yun yung kanluran. Wala naman dagat. Wala naman Pilipinas sa dagat ng kanluran. Di ba? So, piniki ni Emilio Aguinaldo yung ni Ultima Diyos. Pinalta niya ng bayang magiliw. Di ba? So, mali na yung bayan ay masyadong political word. Parang state siya ng ancestors nito. Kaya ito yung sinasabing naging founding father. Itong sinasabi ni Xi Jinping, ang founding father ng Pilipinas ay yung nag-convert na Katoliko. No? Nung mag-convert na siya ng Katoliko, nagkaroon siya ng Diyos. Nung magkaroon siya ng Diyos, naging Katoliko siya, member ng simbahan, ay sa kanya na yung region of the sun. At yun namang mga tanga na mga Aquino, ginawang Chinese village, yung region of the sun, at namamatay ito, inalan kay Rizal, para sabihin lahat ng mga apo ng China, si Rizal pinatay, si Aquino pinatay, si Magsaysay pinatay, pagkatapos magnakaw. Diba? So, ganun yan. So, ito ay yung sinasabing revolutionary. Bago umalis yung isa, may kasaysayang ginawa. Pag namatay yung isa, gagawa ng rebulto. Tapos sabihin, China ito, galing kami. Kita mo nga, lahat ng mga hero dito galing kay Rizal. Si Rizal galing sa China. So, ganun ang nangyayari. Hindi niya binabasa na si Dr. Jose Rizal, hindi niya sinulat ang kasaysayan ng Pilipinas sa dugo ng inchik. No? Ang kasaysayan ng Pilipinas, sinulat niya sa rehiyon ng araw, sa kalangitan, para hindi maabot ng inchik, para hindi maabot ng Spanish, hindi na maaga uli at paratangan siya ng sedition. Kaya ang sabi niya, pag-aari ng Diyos ang Pilipinas, ang araw, ang rehiyon ng araw. So bakit nyo angkinin ang bansa ko? Bansa ito ng Diyos ko. Ito mga sakim na inchik, walang Diyos nung dumating. No? Wala yung Diyos nung dumating, di ba? So, magkaroon siya ng Diyos, gusto niyang siya na ang maging Diyos. Di ba kaya siya bautismo, tinan mo. Wala pa siyang Diyos dito. Si Kiyenan, noong, anong year? 1697. Wala pa siyang Diyos eh. Gusto niya magkaroon ng Diyos, nagpabaptize siya sa Katoliko. Kinuntak niya ito si Emilio Aguinaldo. Hello, Emilio Aguinaldo. May pari ba dyan? Oo, meron ditong paring inchik. Pwede kang mag-NPA, pwede kang maging People's Liberation Army. Pwede ka rin maging Diyos. Gagawin natin Chinese village yung region of the sun at yung dagat na gawin nating swimming pool ng inchik. So, ganun, di ba? Yung sinasabi niya. Dugo natin ang gumala dyan sa unang gumala sa tubig. Walang Diyos dyan. Hindi totoo may Diyos. Yung gumalang una dyan sa dagat na yan, yung ancestor natin, mababasa yan dito sa Genesis chapter 1, verse 1 and 2.
yung ancestors natin lumakad dyan sa katubigan na yan. Bago nagkaroon ng liwanag. So, ganun ang mga inchik. Kaya pumula yung langit nila. Yung langit nila, oh. So, ganito ang nangyari. Nagmukhang apoy ang buong kalangitan ng inchik ng communism. At pinupuri naman ni Xi Jinping itong founding father ng Pilipinas. Kanya daw yung Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon, si Limahong pinagaganda rin ito. No? Tandaan nyo lahat ng pangit na pinaganda ay walang ibang nagkukontrol kundi Chinese Chamber of Commerce. Nung panahon ni Dr. Jose Rizal, ito ay member ng Chinese Chamber of Commerce. Kumbaga, ng mga trader. Wala pang Chinese Chamber of Commerce. Chinese trader daw, pero pirata. Ayun yung pirata, si Limahong. Ganyan kasi nungalang inchik. Yung mga mamamatay tao gusto niyang gawing hero sa Pilipinas na binabawal na Dr. Jose Rizal dito. Of course, kilala na ni Dr. Jose Rizal yung mga inchik. Bago pa dumating yan dito, kaya nga sabi niya, mas mabuti pa yung Diyos. Ayaw po ng inchik na maghari. Di ba? Ayun ang sinasabi niya dito. No? Yan ang pinapaliwanag niya dito. Na bago dumating yung inchik, may Diyos na naman ng tubig ng Region of the Sun at saka ng 7,641 islands. Ano? So ngayon, ito nga, balik tayo. Ang nagpikwento na ngayon ng ang nag-upload ng mga kasaysayan na ngayon, ay mga inchik na mula pa nung panahon ni Emilio Aguinaldo. Di ba? At gusto nila na sila ang hero. Di ba ay mamamatay tao yan? So ganun po yan. Yan po yung napaliwanag natin sa ruling class system. May papatay sa Pilipino kung gusto niya magpresidente. Kasi ang gusto nila maging presidente lang ng bayan na magiliw. Ay sino ang ginigilaw niyan? Hindi naman mga Pilipino. Ang ginigilaw lang ng lupang hinirang ay ancestors of Fujian. Itong mga bayan o anak ng bayan. Ang Pilipinas bayan. Ang ama ng bayan ay ang China. Ang ideolohiya ng China ay komunistang katago sa church at saka sa moske. So kita mo ito, nagtatag ng Bangsamoro. Hindi naman sila Moro, mga Fujian Chinese yan, dalawang yan. Ito Fujian Chinese. Papasok na naman dyan yung SM. Kung ganun yan, sasabihin, Muslim din ang ancestors namin. Lulukoy na naman yung mga Pilipino doon na Muslim. At dito sa North, yung Kristiyanong Pilipino, niloko. Itinakbo lamang si Mother Mary. Nung maitakbo na si Mother Mary, nawala na yung bansa ng Pilipinas. Di ba? Di ba ganun din yung Magdalo? Ginamit si Mary Magdalene para patayin si Andres Bonifacio. Yung Santa rin ang ginamit nila. Di ba? Yung Balanggiga Bill. Kaya natalo ang Spain. Nagkaroon tayo ng bansa ngayon. Di ba ginamit ni Emilio Aguinaldo yung Balanggiga Bill para pamatay doon sa Ibig sabihin, ginagamit lang ng mga militaring inchik ang simbahan para pumatay ng mga sinasabing sweet foreign friend. Ito. Kasi kung ikaw ay Katoliko ka, kahit inchik ka, di ka gagamit ng isusuko ka agad eh. Hindi naman sa iyo yung church, hindi naman sa iyo yung Pilipinas. At saka, bakit hindi mo binabasang mabuhay itong may ultimo Diyos? Gagawa ka pa ng bayang magiliw ay meron ng may ultimo Diyos. At dito sa may ultimo Diyos, hindi magiliw ang Pilipino, ang Pilipinas. Beloved, minamahal ang Pilipino, minamahal ang Pilipinas. Hindi ginigiliw ay yung China. Kasi binaliktad nila eh. Kaya nila binaliktad. Nagbabasa nga sila ng last farewell, pabaliktad. Minamanipula yung may ultimo Diyos. Na, ibig sabihin, itong mga bubong inchik na to, na 16th president, hindi talaga naintindihan itong line 4 of paragraph 14. Na ang dapat mo lang giliwin ay yung foreigner, hindi yung Pilipino. Kasi yung Pilipino, sorrow of sorrow, idolize. Ang Pilipino, gawin mong idolo. Mabuting tao siya. Mapagmahal siya sa bansa. Mapagmahal siya sa Pilipinas. No? Ganon yan. Sorrow of sorrow ang Pilipinas. Bakit mo sasabihin na magiliw lang ang Pilipinas? O magiliw lang ang Pilipino? Kasi ang gustong gumilaw dito ay yung mga gobernadorsilyo. Ang ipanggigiliw niya, ang ginigiliw lang ng talaga, itong mga yung treasure dito sa Pilipinas,
na napakaraming kayamanan na ninakaw ni Marcos. At ngayon, sila Marcos wala daw hero kasi gusto nila na maging China ang Pilipinas. Ganon niya kasi ito, nagtatayo ng mga Chinese garden. Collaborator ito. Noong panahon, si Marcos, collaborator siya ng Hapon, ng mga mananakop na Hapon. Ito. Ngayon, ito naman, collaborator ng China. Nagtatayo ng mga Chinese garden, nagtatayo ng kung anong historical area dito sa Pilipinas. Walang pinagkaiba kay Gloria Arroyo, Macapagal Arroyo. Puro Chinese building na yun nandiyan sa Parañaque. No? So, sa iba't ibang bagay ng Pilipinas, magkakaroon ng mga reclamation. Ha? Kita mo ito si Marcos, ang ginigilaw niya lagi ay itong presidente ng China, si Mao Zedong. Ang ginigilaw ni Duterte ay si Xi Jinping. So, ang pinakikita niya, ang governing body ni Marcos nung panahon, at ang arm wing niya ay itong si Louis Tarok na galing sa China. Ganun nangyayari dyan. Ang Diyos niya ni Marcos ay si Mao Zedong ng panahon niya. Hindi itong Spain. Hindi yung Amerika. Ganun din itong nagpapakunwari lang siya na siya ay pro-American. Bakit? Yung Amerikano nga ang nagbigay ng freedom sa atin. Ngayon, kahit sa awit, pinaawit tayo dahil gusto tayo sakupin uli. Di ba? So, kahit ulit-ulitin natin kasaysayan, yun at yun ang nangyayari. Naninakaw nila yung Constitution na 1973, yung salitang bansa, para maging bayan na. At sabi, ididibulit daw yung patrimonya nila para sa China. Para mabuo itong nandaslan ng China at bayan ito, bansa, bayan, state. At nanakawin nila yung mga kayamanan ng Pilipino na dapat ay ang Pilipino ang iniidolo dito sa bansang ito. Hindi yung ancestors ng China. Di ba? Kung iniidolo ko ay mga Pilipino sa bansa akong Pilipinas, sapagkat sila ay kapighatian, aking kapighatian, ako ay Pilipino. Minamahal ko ang Pilipinas, minamahal ko ang Pilipino. Mga Pilipino, pakinggan yung aking huling paalam. Sana wala na yung mga mamamatay tao. Sino? Gobernador Silio. Nawala ba? Nagpalit lamang ng itsura, naging gold lang. Pero dati yun ay hyena. Ngayon ay naging gold siya kasi gold digger. Diba? Lahat ay magnanakaw. Tunay na nagbilang dalat. Mga SM, siyempre kasama yung sa nakawan. Para manakaw yung pong Pilipinas, maglagay sila ng mga monumento nila na mga namatay na ancestry. Walang inuutos si Dr. Rizal, maglagay ka ng blood of ancestry dito ng China at susuko mo na yung Diyos at saka yung Pilipinas, region of the Sun at saka yung Sea of the Orient. Mananakaw mo ba ito? Sinasabing kasaysayan ng Pilipinas ay isinulat ni Dr. Rizal sa kalangitan. Sila naman, sinusulat nila yung Pilipinas sa dugo nila. Kaya kuday dugo na. Okay? At nagbibintangan nila na ang militarang Pilipino ay mga terorista. So, sinasabi niya, iyon sila Andres Bonifacio. Ito, kamag-anak ni Emilio Aguinaldo, pinatay si Dr. Jose Rizal. Kaya kita mo, di ba, kamag-anak ni Emilio Aguinaldo dito, ni Corazon Aquino, ng mga NPA, saka drug lord, Mao Zedong, at saka ni Limahong, kamag-anak na. Kamag-anak na pati drug lord, di ba? Drug syndicate, notorious drug syndicates. Sasabihin mo, sabi ni Dr. Rizal, I leave you there without tyrants, without oppressor, without slaves. Sabihin mo kasama pa rin siya ng People's Liberation Army na isang mamamatay tao diyan sa Civil War artist, kamag-anak ni